sa inyong lahat. Ayan, nag-share to tayo ng isang bahay na naman na pinagsikapan ng isang OFW at ako po yan, Char. Ito sa frag lang ang peg. Ayan po, gusto ko lang po ma-share sa inyo kahit papano, hindi man gaano kalaki ang aking naipundar para sa aking pamilya, pero proud po ako na nakapagawa ako ng bahay para sa aking mga magulang bilang isang OFW sa Saudi ng 2 taon mahigit, at saka hanggang ngayon nagtatrabaho pa rin sa ibang bansa dito sa Hong Kong, na ipagpatuloy ko yung pagpagawa ng aming bahay. Ayan, kahit simple lang, pero masaya ang aking pamilya dito sa bahay na ito na pinagsikapan at pinagtulong-tulungan naming lahat na maipundar at may pagawa kahit papano. Matagal man ang nagiging process dahil hindi lang po bahay yung ating inaasikaso, kumbaga masaya na rin tayo. Ayan, sa hindi lang natin na minsan kumbaga hindi natin yung iniisip lang natin yung makapagawa tayo ng kahit maliit na bahay na pag may uwian tayo at para sa magulang natin. Ayan, unti-unti po nating napagawa. Ayan, marami kaming bulaklak dyan. Ang sipag ni nanay kong magtanim ng mga bulaklak. Dahil po nung bago ako umalis, ay yan po yung ginagawa ko, yung magtanim ng mga bulaklak sa paligid ng bahay. Dahil matagal-tagal na po siya. Actually, na to, 2016 pa yun na ipatayo. Hindi. 2016 ba? Hindi. Parang, yata 2016. Si tatay ko lang yung gumawa ng bahay na ito at nagpatulong lang kami sa ibang tao para kapag may sobra yung pera, yung pwedeng magkatulong sa kanya, yan yung ginagawa namin. Simple, nag-umpisa kami sa yung parang simple-simple na pinaka-basic kung baga sa bahay. Yung may lang, simple na hindi magarbo pero pwede na. Yung kahiligan ng nanay ko na magtanim ng mga bulaklak, ngayon okay na. Umpisa nang bumili ng kahit papano, paunti-unti. Yan po yung simple at masaya naming pamilya. Ayan, simple lang. Yung mga magulang ko, yung nanay ko, tsaka hanggang sa masilya na kahit papano, namlagyan na ng isame, masilya, at yung stair namin na pinagawa ko last lang kasi syempre mahirap, mahal at ang mahal ng mga materials ngayon. Ayan, si tatay lang yung nagmasilya, yung gumawa ng stairs, tsaka yung maglagay ng mga kung ano-ano kaanik-anik sa bahay. Ayan, siya lang. Tsaka matagal naming pinagawa talaga to. May pinta, kaya ayan, talagang pinagsikapan ko talagang malagyan siya ng pinta. Ngayon yung lately na, kasi nga dati hindi ko yan iniisip na kasi mas inuuna natin bumili ng kung anong importante. Ayan, medyo naayos-ayos na rin, napaganda konti, simple lang pero okay na siya kaysa dati. Madilim kasi siya pag walang hindi siya napintahan. Ayan, medyo okay na siya. Pero yung mga kortina natin mga luma pa yan. Kasi sa bahay namin dati na hindi pa ganun ka pinaayos. Simple lang yung mga mumurahin lang. Yung kaya lang natin, affordable. Saka okay na din. Thankful naman tayo. Importante hindi tayo natutuluan ng tubig. Ayan siya. Yung dati, wala pa siyang pinta. Ganyan lang yung itsura niya. Madilim nga lang siya tingnan. Tsaka yung ilaw, syempre, lang, hindi masyado maganda yung niya. Pero nang nalagyan na siya ng masilya, ayan, medyo okay na siya. Pero yung gumagawa lang yan, si tatay ko lang.
Siya lang yung nagmamasilya, mga kapatid ko, tulong-tulong sila habang inaayos yung aming bahay. Masaya lang pakiramdam pag naayos mo ng paunti-unti ang ating bahay kasi family sa home yan eh. Parang kasama na si Manong Tabo, yan yung dumulong sa kanya kasi kailangan talaga ng tatay ko. Minsan sobrang pagod na rin siya, marami siyang ginagawa. Ayan yung kapatid ko, tita, tsaka tulong-tulong sila sa paglagay ng carpet kasi hindi pa namin kaya maglagay ng tiles. Ang mahal kasi yung makaya natin. Talagang pinagsikapan lang na ayos mo na napaganda kahit pa paano sa kanila may budget na tayo. Ayan. Pero masaya na rin, di ba? Kahit pa paano ay na okay na yung itsura, napaganda konti. Tsaka magiging maganda ito. Tinanggal na muna. Ayan. Kahit pa paano napa-okay na siya. Yan dyan. Yung pintuan dyan. Pwedeng i-extend namin ang kusina at saka kwartong isa. Kaya hindi na namin muna ipinagatan. Pero okay lang kasi ayos natin na paunti-unti. Okay na ito kahit pa paano. At sa yung table na to, gawa lang to ni tatay ko. Kaya dagdag collection. Ayan na. Yung kapatid ko ba, ginawa niya. Simple lang sa ganun talaga yung mga pangarap natin. Kahit paunti-unti at simple lang, masaya tayo. Dahil yan yung ating pangarap. Kahit maliit na bahay lang. Importante maiayos natin. Kasi hindi sila yung nahirapan sa pag-ayos ng ating bahay. Mas maganda pa ganito lang. Simple. Kapatid kong pang-anim, siya yung tumutulong kay tatay na magmasilya. Katulong mo yung kapatid kong lalaki. Tatlo silang gumawa. Kasi mahirap din kasi magbayad tayo kasi ang sobrang mahal na din ngayon. Hindi natin kaya. Since nandiyan naman siya at saka wala pang pasok ng time na yan silang tumulong sa tatay para hindi na kami magbayad. Nagastos namin sa ibabayad sila dyan na lang nila ilagay. Lang kami natulong naman pwede namin pag ganito yung mga trabaho yan si tatay. Siya na yung tumawa kasi magagastos tayo ng malaki.
nag-start na silang mag-pinta ng sila lang yung kapatid kong bunso na lalaki yan. Katulong tatay ulit. Sila lang yung ng pinta sa aming bahay para makatipid. Ayan, yung mga bangkong yan si tatay lang din ang gumawa niya. Kaya tulong-tulong silang magpinta kasi ang biling kasi niya kapag walang pinta. Kaya kahit pa paano pintahan din natin. Parang natutuwa ka, alam mo, maraming sakripisyo ang ginawa mo dito sa ibang bansa. Pag makikita mo yung may napuntahan yung pinaghirapan mo, parang sobrang tuwa sa puso yung nararamdaman mo. Kaya yan, sipag pa mga kapatid. Ayan, thank you.